Galing magpaikot-ikot. Dapat aesthetics, visual yun. Galing, oh. Sa functional. Ganda, oh. Oh. For example, if it's offset 35, from the center line to this mounting face area is 35 mm. Okay, so grabe. Ang dami. So, finish sila ngayon. Ayun, oh. Ganda, oh. So, retro mags. Kasi may gulong, oh. Nakita niya ba? So, laki na to. Malaki pa sa akin. Solid, oh. Flow form. Oh, flow form area. Dito ginagawa yung flow form, oh. Guys, oh. Rota mags. Ganito. So yung volume po nito, pag dumaan sa spinning machine, iunatin niya. Grabe. Ito flow forge, do. May good news tayo. So, pupunta tayo guys sa Rota Wheels Philippines. So, meron tayong mga check na mags na para sa VF3 natin. Yan guys, tara, good morning. Samahan niyo ako. Tayo ngayon sa Rota. Sa office nila. Dami, oh. Dami, oh. Guys, oh. Rota mags. Ganito. And guys, so dito tayo sa opisina nila Rota. So makikita niyo mga mags nila. So, solid. So meron sila mga flow forge. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito yung mga naka-display sa kanila. Dito tayo ngayon sa mismong Rota. So, sila mismo gumagawa ng mags nila. Kaya ang ganda dito guys. Quality and local made. So, ulit guys. So, first time natin makakita ng pagawaan ng mags dito sa Pilipinas pa. So, Rota guys. Rota. Yan yun naman to. So, ito yung tsura ng mags natin. So, ito yung unfinished or raw. Nakikita mo pa yung imperfections niya. Pero hintayin nyo hanggang matapos to hanggang sa finished product nila. Solid, oh. Yung papakita ko sa inyo dito. Ang ganda. So, unfinished pa to. So, may mga imperfections pa siya. Grabe. Flow form. Oh, flow form area. Yung mga mags sila, oh. Ang ganda, oh. Ang dami. So, guys, heat treatment ang gagawin dito sa mags na to. So, dito tayo guys sa flow form area. Solid, oh. Ang ganda. From yung narrow rim width, inalalapad na yun. Okay. At the same time, increasing yung durability and strength ng wheel itself, structure. So guys, dito ginagawa yung pinaka-flow form. So ito pala yung process nila. Usually, ilang days ang paggawa ng isang flow form? Di ba mas matagal siya dahil mas maraming proseso? Actually, saglit lang to. Kasi automated naman siya. For flow forge, mas matibay, tama ba? Yes, definitely. Lighter weight, tapos increase yung mechanical properties niya. So yung elongation, yung yield strength, tensile strength, increase lang. So guys, yun yung difference na naka-flow forge talaga. So this is the spinning process. This is the raw condition of the So makapal spin. pa siya guys, oh. Yeah. Kapal, oh. So yung volume po nito, pag dumaan sa spinning machine, iunatin niya. So pwede niyang pitpitin at manipis lang yung contour para sa lightweight, yet much more durable. So end product is this Grabe, one. no? So guys, yung makapal kanina, kung nakita niyo yung bakal nito, napanipis niya, binatak. So baga, hinila ng hinila hanggang sa maging manipis talaga. So tibay niyan. Sobrang tibay niya. Ayan. Ito siya guys, oh. So ang dami na makapal pa yung kanyang metal structure niya. Raw form pa siya hanggang sa flow form siya, ninipis. This is isa-sandwich mo yung product between this mandrel and the rollers. Okay. So yun yung umuunat sa kanya. So talagang fit siya. Pag dumikit ka dyan, talagang may stretch siya hanggang dito. Babatak talaga siya. From this, ganyan na, and then na yung ganun. Galing, galing. Guys,
Ganito pala ginagawa yung mga flow forge na mags kasi tayo wala tayong idea. Sa mga end user, ano lang bibilin lang Ito, nakakatuwa. Nakikita natin yung proseso. Ngayon lang makakita na ganito karaming mags na unfinished pa. Kumbaga, for finishing. So guys, dito tayo sa second plant nila Rota. So guys, papakita ko sa inyo gaano karaming mags yan. Grabe. Ito flow forge, no? So, ang daming orders. Sobrang dami. Galing, ha? So guys, first time tayo makakakita nito. So, dito tayo ngayon sa machining and painting nila. So, ito yung finishing kondo. Ito medyo gumaganda na siya. Oh? Guys, tingnan ko. Slipstreams, ayos, So, medyo pa siya, unfinished pa siya. So, medyo magaspang pa. So, dito nila dinadala sa machining and para dun sa finishing, detailing, painting ng mga mugs. Papakita ko sa inyo. Uy, ganda, solid, Wow! Ganda, Guys, solid, So, leak test ang ginagawa nila ngayon. Solid, So, ito another big set. So, you can see the conveyor converting Wow! on leak area. So, leak test ulit, guys, And then, after that, Ganda. go yung manual, debarring and yes. Guys, mili na kayo ng mugs nyo para sa VF3. Guys, dito tayo sa parang stock nila. Dami, Lahat na ng klase ng mugs nandito. Solid. So guys, magre-ready sila ng mga mugs para sa VF3 natin. So abangan nyo to kasi sobrang bagay sa VF3 natin. So tingnan nyo to guys, Ikot ko muna kayo habang inaayos nila. Ang ganda nito, Ganda. Oh. Sila kuya. Quality assurance, quality control. Nakakatawa dito kasi nakita natin finally kung paano ginagawa and yung process nila ng paggawa ng mugs. Oh, yung ganda. So dito tayo ngayon sa Rota. So si Sir Michael ng Rota i-explain sa atin ang differences ng mga offset. So better to explain si Sir Michael ng Rota. I handle QC and product development. So to explain the offset, the wheel offset. So for this particular wheel, imagine this entire rim width. You get the center line, exact midpoint of this rim width, and then the resulting imaginary line, center line nito, like for example from here, and then towards the distance from that center line up to the wheel mounting face, that is the offset. The value of, for example, if it's offset 35, from the center line to this mounting face area is 35 mm. So that's what you call offset 35. So if the value is negative, if the value is small, for example, offset 10 only, the wheel will tend to move outwards towards the outwards of the vehicle. If it's a high offset, the wheel will tend to go inwards. Okay. So yun yung offset. Si Sir Michael and si Sir Dennis ang nagka-quality check, quality control. Kaya lahat ng bags na makikita nyo dito, sobrang quality bago yan ilabas sa mga dealers. Ngayon guys, papakita ko sa inyo itong mga VF3 applicable na mags natin. So papasadahan natin. So guys, parang sobrang ganda nito. Parang ang ganda ng tsura nito. So meron tayong bronze, merong white, may white face na may silver lip, white face, silver lip, tapos may gunmetal. So guys, solid ang mga mugs dito. Grabe, ang dami So lahat ng dream mugs na gustong-gusto natin guys, nandito lahat. So iikot ko kayo. Hindi ko na mabilang. Sa dami ng karton, sa dami ng mugs, nandito lahat. So nagkaroon siya ng groove bigla. Kita nyo? Ito yung wala. Ito yung meron.
guys, so grabe, ang dami. So finish sila ngayon. Ayun, no? Ganda. So retro, rebarring na ginagawa nila. So more of sa finishing. Solid, oh. Ganda, oh. After pala ng debarring, so ito yung ginagawa nila, finishing, nililinis yung mga imperfections, isasampa nila dito for painting na. Ano? Sinasampa ni Kuya dito, inaangat niya, nililipat niya dito. Ganda, oh. Ang ganda nito. Ayun guys, oh. So sobrang dami nito. Next for painting na siya. From that machining side, yung boundary niyan, painting side Painting niya. naman. So, ilo-load yung mga wheels to the conveyor. Okay. Washing. Washing. Different treatment muna. Decontamination siguro. Kailangan matanggal lahat ng dirt, lahat ng silt, grime, lahat. And that's it. Guys, so dito nila ginagawa yung sa decontaminating process nila. Ano? First stage washing. Washing ang first stage. Tapos paint ang pupuntahan niya. Ang galing, oh. Pero mayroon pang process na siya. Marami pa. May chemical treatment pa Okay. yan para anti-corrosion. Ang galing, oh. Then, So after niya mapinturahan, ma-clear coat, ma-dry. So ayun, no? Kita nyo parang oven, no? May ano, infrared. So ito siya, guys, oh. Solid, oh. Baka nakikita nyo itong mags na to sa auto nyo. Tingnan nyo, guys, oh. So ito yung mga set of mags na nandito ngayon. Ayun, no? So bagong init siya dun sa oven, dito lalabas. Then after niya lumabas dito, diretso siya dito sa final inspection. pag okay na, diretso doon sa pahinga. Tingnan nyo to. Ganda, oh. Baka nakikita nyo to sa mugs nyo. Paganda. Ito gusto ko. Ayan. Yung activity ng final inspection. So guys, ito yung pinaka-final inspection ng mugs dito sa area nila. Visually, sir, ng ano po, sir, ng Imperfections ba niya? Imperfections niya, inspect. Inspect talaga. Ang galing magpaikot-ikot. Dapat aesthetics, visual yun. Galing, oh. Ang functional. Tapos yung CDA din. Dapat correlated ka. Ano ba sabihin na, sir? Correlated, tama yung PCD. Pasok. May tama yung distance niya. Ligtas mark. Yung alik test. Apo. Kung naligtas siya na may airlick po siya. Okay. Yan yung balancing mark niya. Ang galing, ha? Ang galing sa valve, no? Pag-i-spec niya. Okay. Mag spec nandito usually sa rota nakalagay dyan. Guys, oh, TS6 na 18-inch na 8.5. O baka nakikita nyo to sa mags sa auto nyo. Kasi guys, oh. So guys, iigat lang tayo dito kasi nakakatuwa. Ganda dito. So ito, lahat to for ano na to, for packaging na to, for boxing na. Nilagay na nila sa box for delivery. So one set. Ganito. Pagkatapos sir ng inspection, pag okay na, pakita. So guys, after ng inspection, yung ginawa natin kanina, quality control, assurance, dito na, boxing na siya. Okay. Guys, made in the Philippines lahat to. Kaya nakakatuwa and nakaka-proud na gawang Pinoy ang Rota talaga. Guys, grabe. Gabundok na boxes ng mugs. Rota FF, so Flow Forge. So guys, dito tayo ngayon sa Destructive Test Facility. Yung simulate yung cornering motion ng vehicle. Talaga? Natetest din siya? Meron siyang nakapatong dyan. Then may axle na vertical, tapos may force na nag-a-apply doon. Para ma-imitate yung ano, no? Para, di ba, pag ganyan, pag normal car, pag turn mo, dapat matibay yun. Hindi, Tatanggal, oo. So ito yung simulate niya. Galing, oh. Tapos ito naman, mga curve impact, 13 degrees. So pag napagkita ka, yan yun. Galing, ha?
So impact guys, so dito sa test facility nila, ginagawa talaga nila yung actual impact test, destruction test. Laki nito. Pero, Mas malaki. testing lang pa na, ano. Ah, Ang simulation naman dito, no, strength ng barrel, ng katawan, against overloading. kasi may gulong oh. Nakita niya ba? So laki nito. Mas malaki pa sa akin. Sa lahat ng facilities dito sa Rota, guys, Rota Flow Forge, Rota Grid. So tinetest pala nila dito talaga. 19 inch oh. 20 inch. 13. Nakita natin kung paano ginagawa. Circuit 8 oh. Grid Classic. The next day. Dito tayo ngayon sa Nataña de la Ia sa Batangas, sa may San Juan. Change of location lang tayo, pakita ko sa inyo. Hindi si VF3 ang dala natin ngayon kasi sobrang layo ng pupuntahan natin and 21 tayong lahat na pumunta dito. So, alanganin si VF3, wala rin pagcha-chargean, tapos sumaambun pa. So, iba muna ang auto ang dala natin. So, iniwan muna natin siya sa Morong Rizal. Kwento ko nga lang pala yung sa VinFast VF3 natin dun sa Rota. So, maglalabas sila ng 6 designs as of the moment. Tapos, lahat sila 16x7. So, kung once dumating yon, advice ko kayo, kung nagustuhan niyo yung video na to, hit like, share, subscribe. Salamat!